Isang itim na van. Iyon ang huling malinaw na alaala ni Amari bago siya tinakpan ng piring sa mga mata at kinaladkad papasok. Ang magaspang na tela ay may kakaibang amoy. Amoy luma at alikabok. At halos hindi niya mahabol ang kanyang hininga. Nasaan ako? Anong kailangan nila sa akin? Bumilis ang kabog ng kanyang dibdib, hindi dahil sa takot sa kung anong maaring mangyari, kundi dahil sa galit. Ang galit sa isiping ang kakarampot na kinita niya sa buong araw na paghuhugas ng pinggan. Ang mga baryang binilang niya ng paulit-ulit kanina ay maaaring mawala lang sa isang iglap. 20 pesos para sa kanin, 15 para sa itlog, 10 piso para sa tubig. Ang eksaktong halaga para makaligtas siya sa isa na namang araw. At ngayon, ito. Ang lahat ng kanyang pagod ay maaring mauwi sa wala. Kaninang paggabi pa lang, habang tinutulak niya ang kanyang pinakamamahal na kariton sa isang madilim na eskinita, narinig na niya ang sermon ng kanyang kaibigang si Elena. "Amari, umalis ka na dyan. Delikado dito sa gabi." Sigaw ni Elena mula sa bintana ng karinderyang pinagtatrabahuhan nito. Pangatlong beses nakitang sinasabihan ngayong linggo. "Okay lang ako dito, Ellen. Sanay na ako," sagot ni Amari habang inaayos ang mga karton na magsisilbing higaan niya sa loob ng kariton. "Sanay? Amari, hindi ka dapat masanay sa ganito. Halika na. Doon ka na muna sa amin. Magsisiksikan tayo pero hindi ka matutulog sa kalsada." Umiling si Amari, isang pilit na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. "Huwag na. Malaki na ang utang na loob ko sa inyo. Kaya ko ang sarili ko." Hindi ito usapan ng utang na loob. Usapan ito ng kaligtasan mo. Ngunit matigas ang ulo ni Amari. Ang pagtanggap ng tulong ay parang pagsuko para sa kanya. Ang kariton na ito, ang kalsadang ito, ang kalayaang ito, kahit gaano kapait, ay kanya. Walang may-ari, walang maniningil, walang mananakit. Ngayon, habang dinadala siya ng van sa isang lugar na hindi niya alam, napagtanto niya kung gaano siya nagkamali. Naramdaman niya ang paghinto ng sasakyan. Hinila siya palabas nang walang anumang pag-iingat. Ang lamig ng semento ay tumagos sa kanyang manipis na tsinelas. Dinala siya sa loob ng isang gusali. Tahimik. Ang tanging maririnig ay ang yabag ng kanilang mga sapatos sa isang sahig na tila napakakinis at kumikinang. Bigla siyang itinulak sa isang malambot na upuan. Isang kamayang marahas na nag-alis ng piring sa kanyang mga mata. Kumukurap-kurap, sinubukan niyang aninagin ang paligid. Nasa isang napakalaking silid siya, mas malaki pa sa buong eskinita kung saan siya natutulog. Isang malaking chandelier ang nakasabit sa itaas, kumikinang na parang libo-libong bituin. Ang mga pader ay may mga pintura na mukhang mas mahal pa sa lahat ng kikitain niya sa buong buhay niya. At sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo ang isang lalaki. Matangkad ito, nakasuot ng isang mamahaling itim na suit na tila hinulma sa kanyang katawan. Ang buhok niya ay magulo, sa paraang mukha pa ring sinadya. At ang kanyang mga mata, malamig ang mga iyon. Walang emosyon. Tinitingnan siya nito na para bang isa lamang siyang bagay, isang abala sa kanyang gabi. Siya ay si Travis Montifalco. Alam niya dahil nakikita niya ang mukha nito sa mga dyaryo at magasin na tinitinda sa bangketa. Isang bilyonaryo, isang taong nabubuhay sa isang mundong hindi niya kailanman maiisip na mararating. Sinubukan ni Amari na magsalita, ngunit walang boses na lumabas sa kanyang lalamunan. Ang tapang niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng takot na hindi niya pa naramdaman noon. Naglakad ito palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay may bigat at kapangyarihan. Huminto ito sa kanyang harapan at yumuko ng bahagya para magpantay ang kanilang mga mata. "Amari," sabi nito. Ang boses niya ay kalmado ngunit may diin. Alam nito ang pangalan niya. Paano?
Wala siyang nagawa, kundi ang tumitig pabalik. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa loob ng kanyang dibdib. Isang malamig na ngisi ang sumilay sa mga labi ni Travis Montifalco. Itinaas nito ang kanyang kamay at hinaplos ang isang hibla ng buhok na tumakas mula sa pagkakatali ni Amari na para bang sinusuri ang isang produkto. "Huwag kang mag-alala," bulong nito. Ang boses ay sapat lang para marinig niya. "Hindi kita sasaktan kung gagawin mo ang lahat ng sasabihin ko." At pagkatapos, binitawan nito ang isang pangungusap na yumanig sa buong pagkatao ni Amari at nagtakda ng kanyang bagong, nakakatakot na katotohanan. "Mula ngayong gabi, pag-aari ko ang buhay mo. Isang problema, isang solusyon." Ganoon palagi tiningnan ni Travis Montifalco ang mundo. At sa ngayon, ang babaeng nasa harapan niya ang solusyon. Isang marungis, payat, ngunit nakakagulat na matapang na solusyon. "Pag-aari ko ang buhay mo." Inaasahan niyang matatakot ito, iiyak, o magmamakaawa. Iyon ang karaniwang reaksyon ng mga taong nakakabangga niya. Ngunit imbes na takot, galit ang nakita niya sa mga mata nito. Isang nag-aapoy na galit na tila kayang sunugin ang buong mansyon. "Wala kang karapatan!" Sigaw nito. Ang boses ay nanginginig ngunit puno ng diin. Bago pa man siya makasagot, isang mabilis na kilos ang gumulat sa kanya. Dinampot nito ang baso ng tubig sa mesang malapit dito at walang pag-aalinlangang isinaboy sa kanyang mukha. Tumulo ang malamig na tubig mula sa kanyang buhok pababa sa kanyang panga. Ang mga security guard niya sa gilid ay napakilos, handang sugurin ang babae. Ngunit isang senyas lang mula sa kanyang kamay ang nagpatigil sa mga ito. Natahimik ang buong silid. Pinunasan niya ang kanyang mukha gamit ang likod ng kanyang palad, isang mabagal at kontroladong kilos. Hindi niya pinahalata ang kanyang pagkagulat. Sa halip, isang malamig na interes ang gumapang sa kanyang sistema. Sino ang babaeng ito? Hindi ipinagbibili ang dignidad ko. Patuloy nitong sigaw. Ang mga kamao ay nakakuyom. Hindi ako isang bagay na pwede mong bilhin o angkinin. Ibalik niyo na ako kung saan niyo ako kinuha. Napangisi si Travis. "Dignidad? Saan ka dadali ng dignidad mo? Pabalik sa kariton? Sa malamig na semento? Papakainin ka ba niyan?" Nakita niya ang sakit sa mga mata nito bago ito muling napalitan ng galit. Ngunit sapat na yon. Alam niyang may tinamaan siya. Sa likod ng kanyang isipan, umalingaw-ngaw ang mga salita ng kanyang lolo, si Don Alejandro Montifalco, mula sa kanilang pagtatalo noong nakaraang linggo. "Pakakasalan mo si Isabela Romero. Ito ay para sa negosyo, para sa pamilya. Walang puwang ang pag-ibig sa ating mundo, Travis. Ang mayroon lang ay tungkulin." "Hindi ako magpapakasal sa isang babaeng hindi ko mahal, lolo." Matigas niyang sagot. "Kung gayon, handa ka bang makita ang lahat ng pinaghirapan mo ay mapunta kay Isabela at sa kanyang pamilya? Dahil iyon ang mangyayari. Sumunod ka o mawawala sa iyo ang lahat." Ang banta na yon ang nagtulak sa kanya na gumawa ng desperadong hakbang. Kailangan niya ng isang pansamantalang panangga, isang distraksyon, isang babaeng ipapakilala niya bilang kasintahan para patunayang hindi niya kailangan ang kasal na yon. At kailangan niya ng isang taong walang kawala, isang taong kontrolado niya. Lumayo siya kay Amari at kinuha ang kanyang cellphone. Isang tawag lang. "Miguel!" Utos niya sa kanyang pinagkakatiwalaang assistant. "Ang babaeng kasama ko, Amari. Alamin mo ang lahat tungkol sa kanya. Ngayon na." Habang naghihintay, hindi niya inalis ang tingin kay Amari, na ngayon ay nakatayo sa isang sulok, niyayakap ang sarili, tila isang mailap na hayop na naligaw sa isang hawla. Mayroong kakaiba sa kanya. Isang lakas na hindi nababagay sa kanyang maruruming damit at gusot na buhok. Ilang minuto lang ang lumipas, tumunog ang kanyang cellphone.
Binasa niya ang text message mula kay Miguel. Amari de Guzman, 21, Ulila. Nagtatrabaho bilang dishwasher sa karinderya ni Aling Nena. Walang permanenteng tirahan. Natutulog sa isang kariton sa Esquinicia de la Cruz. Yun na, ang bala na kailangan niya. Ibinaba niya ang telepono at muling lumapit kay Amari. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang kanyang pamamaraan. Hindi na pananakot, kundi isang alok. Inilapag niya sa mesa ang isang kontrata at isang mamahaling pluma. Basahin mo, mahinahon niyang sabi. Nag-aalangan man, kinuha ito ni Amari. Nakita ni Travis ang paggalaw ng mga mata nito habang binabasa ang mga nakasulat. Magpapanggap kang kasintahan ko sa loob ng 6 na buwan, paliwanag niya. Titira ka dito sa mansyon. Bibigyan kita ng pagkain, damit, lahat ng kailangan mo. Poprotektahan kita mula sa anumang kinakatakutan mo sa labas. Napatigil ito sa pagbabasa at tumingin sa kanya. May pagdududa sa mga mata. At pagkatapos ng 6 na buwan, tanong nito, malaya ka nang umalis. At bilang bayad sa serbisyo mo, idinagdag niya ang kanyang huling alas, babayaran ko ang buong matrikula mo sa kahit saang universidad na gusto mo hanggang sa makapagtapos ka ng abogasya. Nakita niya ito, ang kislap sa mga mata nito, ang bahagyang pagbukas ng kanyang mga labi, ang paglunok, ang digmaan sa loob nito, ang pride laban sa pangarap. Bakit mo alam? Halos pabulong nitong tanong. Alam ko ang lahat ng kailangan kong malaman, sagot niya. Ito na ang pagkakataon mo, Amari. Isang pagkakataon para iwanan ang kariton, iwanan ang buhay na yan. Ang kailangan mo lang gawin ay pumirma. Tumingin si Amari sa kontrata, pagkatapos ay sa kanya. Nakita niya ang mga luhang namumuo sa gilid ng mga mata nito, mga luha ng galit, ng pagkasuklam, at ng kawalan ng pag-asa. Alam niyang panalo na siya. Dahan-dahan, isinawsaw ni Amari ang kanyang hinlalaki sa inkpad na inihanda ni Miguel. Nanginginig ang kamay nito habang idinidiin ang kanyang marka sa ilalim ng kontrata. Isang butil ng luha ang pumatak sa papel. Humalo sa itim na tinta. Nakahinga ng maluwag si Travis. Problema, nasolusyunan. Ngunit nang mag-angat ito ng tingin, ang sinabi nito ay tumatak sa kanyang isipan. Isang babala na hindi niya palubos na naiintindihan. Sa isang boses na puno ng pait, bumulong ito. Pumapayag ako. Pero tandaan mo, katawan ko lang ang nakuha mo, hindi ang pagkatao ko. Hindi niya makilala ang babaeng nakatitig pabalik sa kanya mula sa salamin. Ang buhok niya, na dati laging nakatali sa isang magulong pusod, ay malambot na ngayong nakalugay sa kanyang mga balikat, kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ang kanyang mukha, na dati puno ng alikabok at pagod, ay mayroon na ngayong bahagyang kolorete na nagbigay buhay sa kanyang mga pisngi. At ang suot niya, isang simpleng puting bestida na dumadampi sa kanyang mga tuhod, gawa sa telang napakalambot na tila yakap siya ng mga ulap. Ito ba talaga ako? Isang grupo ng mga stylist ang abala sa paligid niya, nag-uusap sa mga terminong hindi niya maintindihan. Para siyang isang manika, binibihisan at inaayusan ayon sa kagustuhan ng iba. Ang lahat ng ito ay para sa isang papel na hindi niya piniling gampanan. Bumukas ang pinto at pumasok si Travis. Napahinto ito saglit at sa isang iglap, nakita ni Amari ang isang kislap ng pagkagulat sa mga mata nito bago ito muling naging malamig at blanko. Magaling, sabi nito sa mga stylist. Maari niyo na kaming iwan. Nang silang dalawa na lang ang natira, iniabot nito sa kanya ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Isang simpleng silver na kwintas na may maliit na pendant na hugis bituin. Isuot mo, utos nito. Ito ang magiging simbolo ng ating relasyon. Habang isinusuot niya ang kwintas, nagsalita ulit si Travis.
Ang boses ay parang isang guro na nagbibigay ng huling habilin bago ang isang pagsusulit. Mamayang gabi, makikilala mo ang lolo ko, si Don Alejandro Montifalco. Huwag kang magsasalita maliban kung tinatanong. Ngumiti ka, tumango. At higit sa lahat, huwag na huwag kang gagawa ng kahit anong ikapapahiya ko. Ano ako? Alaga mong aso? Hindi niya napigilang isagot. Isang matalim na tingin ang ipinukol nito sa kanya. Para sa kapakanan mo, Amari, sana ay mas matalino ka kaysa sa isang aso. Ang hapunan ay isang bangungot. Ang dining hall ay mas malaki pa sa pinagsama-samang sukat ng lahat ng bahay sa eskinita nila. Isang napakahabang mesa na gawa sa maitim na kahoy ang nasa gitna, puno ng mga kubyertos na hindi alam ni Amari kung para saan. Sa dulo ng mesa, nakaupo si Don Alejandro, isang matandang lalaki na may maputing buhok, ngunit ang kanyang tindig ay matikas pa rin. Ngunit ang mga mata niya ang nagpatigil sa paghinga ni Amari. Malamig, matalas, tila bumabasa hindi lang sa kanyang anyo, kundi pati na rin sa kanyang kaluluwa. At sa tabi ni Travis, nakaupo ang isang babaeng ubod ng ganda, nakasuot ng isang pulang bestida na sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Siya si Isabela Romero, ang babaeng dapat ay pakakasalan ni Travis. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. Isang ngasang ngiti ng pang-iinsulto ang nakapaskil sa kanyang mga labi. So ito pala si Amari, sabi ni Don Alejandro. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Saan kayo nagkakilala ng apo ko, Hija? Naramdaman ni Amari na nanuyo ang kanyang lalamunan. Naalala niya ang sinabi ni Travis na script nila. Nagkakilala sila sa isang art gallery. Sa isang art gallery po, nauutal niyang sagot. Talaga? Mahilig ka pala sa sining? Tanong ulit ng matanda, habang hinihiwa ang kanyang steak. Sino ang paborito mong pintor? Napanis ang nangiti ni Amari. Wala siyang alam sa sining. Ang tanging sining na alam niya ay ang pagbalanse ng kanyang kakarampot na budget araw-araw. Bago pa siya makasagot, si Travis na ang sumalo. Lolo, pagod si Amari. Huwag na natin siyang pahirapan sa mga tanong. Ngunit hindi pa doon natapos. Habang kumakain sila, biglang tumayo si Isabela. Hawak ang kanyang kopita ng red wine. Nagkunwari itong natapilok malapit kay Amari. Oh my gosh, I'm so sorry, sabi ni Isabela. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Ang pulang alak ay tumapon lahat sa puting bestida ni Amari. Lumikha ng isang malaking mantsa na parang dugo. Naramdaman ni Amari ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Gusto na niyang maghukay ng lupa at magtago. Aksidente lang, sabi ni Isabela na may halong pang-aasar. Bagay lang siguro sa isang tagalabas na tulad mo. Tumayo si Amari. Handa nang tumakbo palayo. Handang isigaw na tapos na ang laro. Ngunit isang kamay ang pumigil sa kanyang braso. Si Travis, tumayo rin ito. Ang muka ay mas malamig pa kaysa dati. Kumuha ito ng isang table napkin at marahang sinubukang punasan ang mantsa sa damit ni Amari. Pagkatapos, tumingin ito ng diretso kay Isabela. Hindi aksidente yon, Isabela. At sa susunod na saktan mo ang babaeng mahal ko, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo. Sabi ni Travis, ang bawat salita ay may diin at pagbabanta. Natahimik ang lahat, maging si Don Alejandro. Hinila ni Travis si Amari palabas ng dining hall, papalayo sa mga mapanghusgang mata. Sa loob ng gintong hawla na yon, sa unang pagkakataon, naramdaman ni Amari na may isang taong nagtanggol sa kanya. At ang taong yon, sa hindi niya malamang dahilan, ay ang mismong taong bumihag sa kanya. Nang makalayo na sila, naiwan si Don Alejandro at Isabela sa hapag. Kinuha ng matanda ang kanyang sariling table napkin at marahang pinunasan ang kanyang bibig. Tumingin siya sa direksyon kung saan naglaho ang kanyang apo at bumulong sa hangin, sapat lang para marinig ng mga taong dapat makarinig.
Mag-ingat ka sa larong sinimulan mo, apo. Baka sa huli ikaw ang masunog. Ang pagtatanggol kay Amari sa harap ng kanyang pamilya ay hindi bahagi ng plano. Paulit-ulit na sinasabi iyon ni Travis sa kanyang sarili habang nakatayo sa balkonahe ng kanyang silid, hawak ang isang baso ng whiskey. Ang plano ay simple, gamitin ang babae bilang panangga. Pagkatapos ay itapon kapag hindi na kailangan. Walang emosyon, walang komplikasyon, isang transaksyon lamang. Ngunit nang makita niya ang kahihiyan at sakit sa mga mata ni Amari dahil sa ginawa ni Isabela, may kung anong kumulo sa loob niya. Isang galit na hindi niya inaasahan at ang mga salitang lumabas sa bibig niya. Ang babaeng mahal ko ay tila nanggaling sa ibang tao. Napailing siya at ininom ang laman ng kanyang baso. Isa iyong pagkakamali. Isang senyales na kailangan niyang maging mas maingat. Kinailangan niyang ipaalala sa sarili na si Amari ay isang kasangkapan lamang. Ngunit sa paglipas ng mga araw, ang kasangkapang iyon ay nagsimulang magpakita ng mga katangiang hindi niya inaasahan. Isang gabi, hindi siya makatulog. Habang naglalakad sa pasilyo ng mansyon, napansin niya ang isang sinag ng ilaw na nagmumula sa ilalim ng pinto ng malawak na aklatan. Sino ang gising pa sa ganitong oras? Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. At doon, sa gitna ng libu-libong libro, nakita niya si Amari. Nakaupo ito sa sahig, nakasandal sa isang estante, ang kanyang mga mata ay seryosong nakatutok sa isang makapal na libro. Lumapit siya nang walang ingay. Hindi ito isang nobela, hindi rin magasin. Ito ay isang libro tungkol sa constitutional law. Napatingin siya sa babae. Ang buhok nito ay nakapusod na muli. At suot lamang nito ang isang lumang t-shirt na ipinahiram ng isa sa mga katulong. Sa sandaling iyon, hindi ito ang Amari na inaayusan para magpanggap. Ito ang totoong siya. Isang babaeng, sa kabila ng lahat, ay may pangarap. Isang pangarap na mas malaki kaysa sa pagtakas sa lansangan. Hindi niya ito ginambala. Isinara niya ang pinto ng marahan at bumalik sa kanyang silid. Isang bagong uri ng paggalang ang nagsisimulang mabuo sa kanyang dibdib. Sumunod ang mga araw ng pagpapanggap. Nagpunta sila sa mga mamahaling restaurant, sa mga pagtitipon. Lahat ay may kasamang mga pekeng ngiti para sa mga kamera ng paparazzi. Hawakan mo ang kamay ko, utos niya habang bumababa sila ng kotse sa isang charity event. Ngumiti ka na parang gusto mo talaga akong kasama. Bulong niya habang naglalakad sila sa red carpet. Ngunit sa gitna ng lahat ng pagkukunwari, may isang sandaling naging totoo. Habang kumakain, may ibinulong si Amari tungkol sa isang matabang negosyante sa kabilang mesa. Tignan mo siya, parang lalamunin na niya yung buong lechon. Akala mo hindi na siya kakain bukas. Hindi niya napigilan ang sarili. Isang malakas na tawa ang kumawala sa kanya. Isang totoong tawa. Nagulat si Amari sa kanyang reaksyon at pagkatapos ay napangiti rin ito. Isang totoong nangiti. Sa sandaling iyon, sa gitna ng daan-daang tao, tila sila lang dalawa ang nandoon. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Travis na hindi ito isang laro. Ang pader na kanyang itinatayo sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Isang gabi, nagising siya sa isang mahinang tunog. Bumangon siya at sinundan ito. Ang tunog ay nagmumula sa silid ni Amari. Nakabukas ng bahagya ang pinto. Sumilip siya. Nakita niya itong natutulog, ngunit hindi mapakali. Gumagalaw ang kanyang ulo at may mga butil ng pawis sa kanyang noo. Papa, huwag po. Narinig niyang bulong nito, puno ng takot. Parang awa niyo na. Sino si Papa? Anong ginawa nito sa kanya? Biglang napalitan ng pag-aalala ang kanyang pagkamausisa. Mayroong malalim na sugat sa nakaraan ng babaeng ito. Isang sugat na mas malala pa sa kahirapan. Gusto niyang pumasok. Gusto niyang gisingin ito
mula sa masamang panaginip. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Wala siya sa lugar. Kinabukasan, imbes na alahas o mamahaling damit ang ibigay niya, nag-utos siya sa kanyang assistant. Nang pumasok si Amari sa kanyang silid, nagulat ito sa nakita. Sa ibabaw ng kanyang kama ay isang tore ng mga bagong-bagong libro. Mga libro tungkol sa batas, criminal law, civil law, obligations and contracts. Tumingin ito sa kanya na nooy nakasandal sa may pintuan. Ang mga mata nito ay nanlalaki, hindi makapaniwala. Akala niya ay isang simpleng salamat lang ang maririnig niya. Ngunit imbes na magsalita, nakita niya ang dahan-dahang pangingilid ng mga luha sa mga mata nito. Hindi ito luha ng lungkot, kundi luha ng purong pasasalamat. Niyakap nito ang isa sa mga libro na para bang iyon ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Tumingin ito sa kanya at sa mga matang iyon, walang pagkukunwari, walang galit, tanging isang emosyon na hindi pa niya nakita mula kanino man. Nalito si Travis, ilang libro lang iyon. Bakit ito tumitingin sa kanya na para bang ibinigay niya ang buong mundo? Samantala, sa isang marangyang kondo sa kabilang panig ng syudad, si Isabela Romero ay nakaupo habang kausap ang isang lalaki sa telepono. "May nahanap ka na ba?" tanong niya. Ang boses ay matamis, ngunit may kamandag. "Opo, ma'am," sagot ng pribadong investigador sa kabilang linya. At mukhang mas malaki ang tinatago niya kaysa sa inaakala natin. Humigpit ang hawak ni Isabela sa kanyang kopita ng alak. Isang mapanlinlang na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Sabihin mo sa akin ang lahat." "Ma'am, may nahanap po ako. Hindi lang siya simpleng pulubi. May tinatakasan siya." Pakiramdam ni Amari ay lumulutang siya. Ang suot niyang kulay asul na gown, na si Travis mismo ang pumili, ay yumayakap sa kanyang katawan sa paraang hindi niya kailanman naramdaman. Simple lang ito. Walang mga kumikinang na bato. Ngunit sa tuwing gumagalaw siya, ang tela ay tila sumasabay sa hangin na parang tubig sa karagatan. Sa bawat sulok ng Grand Ballroom, nararamdaman niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Dati, ang mga tinging iyon ay manghuhusga. Ngunit ngayong gabi, habang nakakapit siya sa braso ng isang Travis Montefalco na napakakisig sa kanyang itim na tuxedo, ang mga tingin ay puno ng pagtataka at kaunting inggit. "Ayos ka lang," bulong ni Travis. Ang hininga nito ay malapit sa kanyang tainga. Tumangulang siya, hindi makapagsalita. Paano niya sasabihing sa buong buhay niya? Ngayon lang niya naramdaman na para siyang isang prinsesa. Paano niya aaminin na ang pekeng pagpapanggap na ito ay unti-unti nang nagiging isang pangarap na ayaw na niyang magisingan? Ang gabing iyon ay puno ng mga ngiti at pag-uusap. Pinakilala siya ni Travis sa mga maimpluwensyang tao at sa bawat pagkakataon, ipinakikilala siya nito hindi bilang Amari, kundi bilang ang pinakamamahal kong si Amari. Alam niyang kasama yon sa script. Alam niyang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan. Pero ang puso niya, ang hangal niyang puso, ay nagsisimulang maniwala. At doon nagsimula ang pagbagsak. Sa kalagitnaan ng gabi, umakyat si Isabela Romero sa entablado. Hawak ang isang mikropono. Ang ganda niya sa kanyang pulang gown ay parang isang babala. "Magandang gabi sa inyong lahat." Simula niya, ang boses ay matamis na parang pulot. "Ngayong gabi, nais kong bigyan ng espesyal na pagkilala ang bagong inspirasyon ng aking pinakamamahal na si Travis, ang babaeng nagpatibok muli sa kanyang puso, Amari." Itinutok sa kanila ang isang spotlight. Pilit nang ngumiti si Amari habang naramdaman niya ang paghigpit ng hawak ni Travis sa kanyang kamay. "May mali, may masamang mangyayari. Para mas makilala natin siya," patuloy ni Isabela, "naghanda ako ng isang maliit na sorpresa." Biglang dumilim ang paligid at ang malaking screen sa likod ng entablado ay umilaw.
Hindi iyon isang magandang litrato. Hindi iyon kuha sa isang magandang lugar. Ang nasa screen ay ang kanyang kariton. Ang marumi, kinakalawang, at sira-sira niyang kariton na nakaparada sa isang madilim na eskinita. At sa loob nito, nakabaluktot na natutulog. Ay siya. Suot ang kanyang lumang damit, ang muka ay may bahid ng dumi, ang buhok ay magulo. Isang hininga ng pagkagulat ang kumalat sa buong ballroom. Sinundan ito ng mga bulungan, sunod-sunod na lumabas ang mga litrato. Siya na naghuhugas ng pinggan, siya na nagbibilang ng barya, siya na kumakain ng kanin sa isang maliit na styro. Ang mga bulungan ay naging mahinang tawanan. Ang tawanan ay naging malakas na halakhakan. Naramdaman ni Amari na tila hinuhubaran siya sa harap ng daan-daang tao. Ang bawat tawa ay parang isang sampal. Ang bawat tingin ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Nabitawan niya ang kamay ni Travis. Ang init sa kanyang mga pisngi ay napalitan ng nakakapasong kahihiyan. Hindi niya marinig ang sinasabi ni Travis. Ang tanging naririnig niya ay ang dagundong ng tawanan at ang tibok ng sarili niyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang tumakbo. Tumalikod siya, handang suungin ang kadiliman para lang makatakas sa liwanag na yon na naglalantads sa kanyang buong pagkatao. Ngunit bago pa man siya makahakbang, isang kamay ang humawak sa kanyang pulsuhan. Matatag, mainit. "Huwag kang bibitaw!" Bulong ni Travis. Ang boses ay mahinahon, ngunit puno ng isang emosyong hindi pa niya naririnig mula dito. Hinila siya nito pabalik, hindi papunta sa labas, kundi papunta sa gitna ng dance floor. Nagulat ang lahat. Tumigil ang tawanan. Maging ang banda ay natigilan. Humarap si Travis sa kanya. Inilagay ang isang kamay sa kanyang baywang at hinawakan ang kanyang kabilang kamay. Tumingin ito sa banda at tumango. Muling tumugtog ang musika. Isang mabagal, malungkot na tunog ng violin. At doon, sa gitna ng daan-daang matang nakatingin, sa ilalim ng liwanag na kanina lang ay simbolo ng kanyang kahihiyan. Isinayaw siya ni Travis Montefalco. Hindi siya tumingin sa paligid. Nakatitig lang siya sa mga mata ni Travis. Sa mga matang yon, walang paghuhusga, walang pagkutya. Ang nakita niya lang ay isang nag-aalab na determinasyon at pangunawa. Habang umiikot sila sa saliw ng musika, ang buong mundo ay naglaho. Nawala ang mga mapanghusgang tingin, nawala ang mga masasakit na bulungan. Ang natira na lang ay silang dalawa. Ang tibok ng kanilang mga puso, ang init ng kanilang mga kamay. Ang sayaw na iyon ay isang pag-amin, isang paghamon sa lahat. Nang matapos ang kanta, nanatili silang nakatayo sa gitna. Ang buong ballroom ay tahimik. Dahan-dahang inilapit ni Travis ang kanyang bibig sa tainga ni Amari. Ang kanyang mga labi ay halos dumampi sa balat nito. At sa isang bulong na yumanig sa buong kaluluwa ni Amari, sinabi nito ang mga salitang hinding-hindi niya malilimutan. "Hindi na ito peke, Amari. Hindi na para sa akin. Hindi na ito peke, Amari. Hindi na para sa akin." Ang mga salitang binitawan ni Travis ay hindi plinano. Kusang lumabas ang mga yon mula sa isang bahagi ng kanyang pagkatao na hindi niya alam na meron pala. At mula ng gabing iyon sa sayawan, nagbago ang lahat. Ang mga pekeng date ay naging totoong pag-uusap. Ang mga sapilitang paghawak ng kamay ay naging natural na pagdampi ng kanilang mga balat. Isang hapon, dinala niya si Amari sa isang maliit at tahimik na kapihan, malayo sa mga kamera at mapanghusgang mata ng alta sosyedad. Doon, sa unang pagkakataon, nagkwento ito tungkol sa pangarap niya. "Gusto kong maging abogado," sabi nito habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga mata ay nagniningning. Para ipagtanggol ang mga taong tulad ko noon, yung mga walang boses, walang pera, yung mga inaapi dahil mahirap sila. Sa sandaling iyon, hindi isang pulubi ang nakita ni Travis. Hindi isang babaeng natutulog sa kariton.
Ang nakita niya ay isang mandirigma at isang damdamin na mas malalim pa sa paghanga ang nagsimulang tumubo sa kanyang puso. Magiging isang magaling na abogado ka, sabi niya. At sa pagkakataong iyon ang pinakatotoong bagay na nasabi niya sa buong buhay niya. Ngunit ang kapayapaan ay hindi para sa kanila. Habang pauwi sila, tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa pinuno ng kanyang security team. Isang mensaheng nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Sir, may kahina-hinalang lalaki na sumusunod kay Ma'am Amari. Kuha sa CCTV malapit sa bookstore na madalas niyang puntahan. Ipinapadala ko ang litrato. Pagbukas niya ng litrato, isang lalaking may peklat sa muka ang tumambad sa kanya. Ang paraan ng pagtingin nito sa kamera ay nagpadala ng kilabot sa kanyang buong katawan. May kasamaan sa mga matang yon. Travis, ayos ka lang? Namumutla ka? Tanong ni Amari. Isang pilit na ngiti ang ibinigay niya. Ayos lang, may naalala lang ako sa opisina. Ngunit ang isip niya ay tumatakbo na. Bookstore. Iyon ang sinabi ni Amari na pupuntahan ito ngayong hapon para magbasa. Ihahatid na kita. Mabilis niyang sabi. Nako, huwag na. Kaya ko na. Mag-commute na lang ako. Sagot nito, ayaw pa ring maging pabigat. Hindi. Ihahatid kita. May diin sa kanyang boses na hindi na nito tinutulan. Habang nagmamaneho, hindi mapakali si Travis. Tinawagan niya ang kanyang security, ngunit walang sumasagot. Masamang kutob. Mas lalo niyang binilisan ang takbo ng sasakyan. Pagdating nila sa tapat ng maliit na bookstore, bumaba si Amari. Salamat sa paghatid at salamat sa kape. Ngumiti ito at sa isang iglap, nawala ang lahat ng kanyang pag-aalala. Ngunit nang tumalikod na ito, para maglakad papasok, nakita ni Travis ang isang anino na gumalaw mula sa isang madilim na eskinita sa tabi ng bookstore. Iyon ang lalaki sa litrato. Amari! Sigaw niya. Lumingon si Amari. Nagtataka. Ngunit ang mukha nito ay biglang napalitan ng purong takot. Ang kulay ay nawala sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa isang taong nasa likuran ni Travis sa kabilang kalye. Ang lalaking may peklat. Nakangisi ito sa kanila, isang ngising demonyo. Papa! Narinig niyang bulong ni Amari. Ang boses ay basag at puno ng lagim. Hindi ito ang kanyang ama. Ito ang kanyang kinakatakutan. Biglang tumakbo si Amari, hindi papunta sa kanya, kundi papunta sa loob ng bookstore. Sumunod ang lalaki. Ang mga hakbang ay mabilis at sigurado. Bumaba si Travis ng kotse at sumunod sa kanila. Ang bookstore na kanina lang ay isang lugar ng kapayapaan, ay naging isang maze ng takot. Narinig niya ang pagbagsak ng mga libro, ang sigaw ni Amari. Huwag kang lumapit! Nakita niya sila sa isang sulok. Kinukulong ng lalaki si Amari. May hawak itong isang maliit na patalim. Akala mo matatakasan mo ako, ha? Nagkakamali ka, sabi ng lalaki. Walang pag-aalinlangan. Sumugod si Travis. Hindi siya nag-isip. Ang tanging nasa isip niya ay protektahan si Amari. Itinulak niya ang lalaki palayo kay Amari at sinuntok ito ng buong lakas sa mukha. Nagulat ang lalaki, ngunit mabilis itong nakabawi at sinugod si Travis gamit ang patalim. Umiwas si Travis, ngunit nasugatan siya sa braso. Hindi niya ininda ang sakit. Muli niyang sinuntok ang lalaki hanggang sa ito ay bumagsak at mawalan ng malay. Travis! Sigaw ni Amari. Tumakbo ito palapit sa kanya. Ang mukha ay basang-basa ng luha. Ayos lang ako, sabi niya, kahit ramdam na niya ang pagdaloy ng dugo sa kanyang braso. Hinawakan niya ang kamay nito. Halika na, umalis na tayo dito. Sa loob ng kotse, katahimikan ang namayani. Tanging ang mga hikbi ni Amari ang maririnig. Nanginginig ang buong katawan nito. Kasalanan ko to. Bulong nito. Dapat hindi na lang ako pumayag. Peligro lang ang dala ko sa'yo. Shhh!
Hindi mo kasalanan, mahinahon niyang sabi. Kailangan na nating itigil to, Travis, sabi nito. Ang boses ay puno ng desperasyon. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay nagmamakaawa. Pakawalan mo na ako, bago ka pa mapahamak ng dahil sa akin. Please. Hininto ni Travis ang sasakyan sa gilid ng daan. Humarap siya dito. Hinawakan niya ang nanginginig nitong mga kamay. Hindi. Pero, sinabi kong hindi. Pagputol niya. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Ang kanyang sariling takot ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Hinigpitan niya ang hawak sa mga kamay nito na para bang iyon ang mag-uugnay sa kanilang dalawa laban sa buong mundo. Hindi kita bibitawan. Sino man ang nagpadala sa kanya, hahanapin ko. Pangako. Ang pangako ay naging isang obsesyon. Hindi na halos natutulog si Travis. Ang sugat sa kanyang braso ay naghilom na. Ngunit ang alaala ng takot sa mga mata ni Amari ay isang bukas na sugat sa kanyang isipan. Sino ang nagpadala sa lalaking iyon? Ang unang suspetsa niya ay si Isabela. Ngunit masyadong halata iyon. Masyadong simple. Ang pag-atake ay may bahid ng kapangyarihan at koneksyon na higit pa sa kayang gawin ni Isabela. Isa lang ang taong may ganoong klaseng impluensya, ang kanyang lolo. Ngunit bakit? Anong makukuha ni Don Alejandro sa pananakot sa isang babaeng galing sa lansangan? Isang gabi, ipinatawag ni Travis ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant na si Miguel sa kanyang opisina. Ipinakita niya rito ang litrato ng steppapa ni Amari. Kilala mo ba siya? Tanong ni Travis. Ang boses ay seryoso. Nag-iwas ng tingin si Miguel. Hindi po, sir. Huwag kang magsinungaling sa akin, Miguel. Mariing sabi ni Travis. Ikinuyom ang kanyang kamao sa ibabaw ng mesa. 20 taon ka nang nagsisilbi sa pamilya namin. Alam mo ang lahat ng sikreto sa mansyon na ito. Sino ang nag-utos sa'yo na hanapin si Amari? Nanginginig ang mga kamay ni Miguel. Sir Travis, utos lang po ang sinusunod ko. Utos kanino? Sigaw ni Travis. Hinawakan niya sa kwelyo si Miguel. Kanino ka ba talaga tapat, Miguel? Sa akin? O sa anino ng lolo ko? Natalo ng takot kay Travis ang takot ni Miguel kay Don Alejandro. Sa nanginginig na boses, umamin ito. Si Don Alejandro po, siya po ang nag-utos sa akin na hanapin ang babae at i-report sa kanya ang bawat galaw ninyo. Binitawan ni Travis si Miguel. Ang kanyang hininga ay tila naubos. Tama siya. Ngunit bakit? Mayroon pa, sabi ni Miguel, habang inaabot ang isang maliit at lumang susi mula sa kanyang bulsa. Ipinagbabawal po ito, pero sa tingin ko, kailangan ninyong malaman ang totoo. Ito po ang susi sa pribadong safe ni Don Alejandro sa kanyang pag-aaral. Kinabukasan, nang umalis si Don Alejandro para sa isang business trip, ginamit ni Travis ang pagkakataon. Pumasok siya sa bawal na teritoryo. Ang pribadong pag-aaral ng kanyang lolo. Isang silid na amoy luma, tabako, at mga lihim. Ginamit niya ang susi para buksan ang safe na nakatago sa likod ng isang malaking painting. Sa loob, iisang bagay lang ang nandoon. Isang makapal at luma ng folder. Ang nakasulat sa labas, De Guzman. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Ang unang laman ay mga litrato. Isang masayang mag-asawa kasama ang isang batang babae na may malalaking mata at matamis na ngiti. Ang batang babae, walang duda, ay si Amari. Sumunod ay mga dokumento, mga legal papers, mga papeles tungkol sa isang kumpanyang tinatawag na De Guzman Real Estate at mga papeles na nagpapatunay ng isang hostile takeover na isinagawa ng Montefalco Corporation 20 taon na ang nakalipas. Naintindihan niya, ang pamilya ni Amari ay hindi palaging mahirap. Sila ay mayaman. At ang pamilya niya ang kumuha ng lahat mula sa kanila.
Ngunit ang pinakakilabot na natuklasan niya ay nasa ilalim ng lahat. Isang maliit na audio cassette tape. Nahanap niya ang isang lumang tape player sa drawer ng kanyang lolo. Isinaksak niya ang tape at pinindot ang play. Isang boses ang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ang boses ng kanyang lolo. Hanapin niyo ang huling tagapagmana ng mga de Guzman. Ang apo. Kailangan nating ayusin ang isang lumang gusot. Sumunod ang boses ng isang hindi kilalang lalaki. Ano po ang plano natin sa kanya, Don Alejandro? At ang huling sinabi ng kanyang lolo, ang dumurog sa buong mundo ni Travis. Ang apo kong si Travis ay nagre-rebelde. Ayaw niyang pakasalan ang babaeng pinili ko. Gagamitin natin ang kanyang katigasan ng ulo. Gawan niyo ng paraan para magkakilala sila ng apo ng mga de Guzman. Hayaan ninyong isipin niyang plano niya ang lahat. Siya ang magiging tali natin sa leeg ng babae. Pinindot ni Travis ang stop. Ang lahat ay isang kasinungalingan. Ang pagre-rebelde niya, ang plano niyang kumuha ng pekeng kasintahan, ang pagkakadiskubre niya kay Amari. Lahat. Isang malaki at masalimuot na dula na isinulat at idinirekta ng kanyang sariling lolo. Hindi siya ang manlalaro. Isa siyang tau-tauhan sa chessboard. At si Amari, hindi lang siya isang solusyon. Isa siyang biktima mula pa sa simula. Binalikan niya ang mga litrato sa folder. Ang masayang pamilya. Ang batang si Amari. Ang kanyang mga magulang na nawalan ng lahat. Ang pag-atake ng steppapa nito. Hindi iyon para saktan si Amari. Iyon ay isang babala para sa kanya. Isang paraan ng kanyang lolo para sabihing, hawak ko sila, sumunod ka. Isang nag-aapoy na galit ang umakyat mula sa kanyang sikmura, sinunog ang kanyang lalamunan, galit sa kanyang lolo, galit sa kanyang pamilya, at higit sa lahat, galit sa kanyang sarili. Hinawakan niya ng mahigpit ang folder, ang kanyang mga daliri ay halos mapunit ang lumang papel. Hindi lang buhay niya ang ninakaw ng pamilya ko, ninakaw din namin ang karapatan niyang maging masaya. Tumayo siya, ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Lumabas siya ng silid na yon, dala-dala ang ebidensya ng 20 taong kasinungalingan. Isang pangalan lang ang nasa isip niya. Isang pangalan ang isinigaw niya sa kawalan. Isang sigaw na puno ng pagkasuklam at pangako ng paghihiganti. Lolo. Ang mansyon ay naging isang arena. Sinalubong ni Travis ang kanyang lolo sa grand staircase. Ang folder ay hawak niya na parang isang sandata. Ano ang ibig sabihin nito? Sigaw ni Travis. Inihagis ang mga litrato at dokumento sa paanan ng matanda. Lumipad ang mga papel sa marmol na sahig, mga piraso ng isang madilim na nakaraan na ngayon ay nalalantad sa liwanag. Kalmado lang si Don Alejandro. Pinulot nito ang isang litrato ng pamilya de Guzman. Ito ay negosyo, apo. Ganyan talaga ang laro. May nananalo, may natatalo. Laro, tinatawag niyong laro ang pagwasak sa buhay ng isang buong pamilya. Nanginginig ang boses ni Travis sa galit. At ginamit niyo ako. Ginamit niyo ako para tapusin ang marumi niyong trabaho. Ginamit kita dahil matigas ang ulo mo. Sagot ng matanda. Sa unang pagkakataon ay tumaas ang boses. Kung sumunod ka lang sana sa simula, hindi na sana natin kailangang daanin sa ganito. Ang babaeng iyon ay isang pagkakamali ng nakaraan na kailangang itama. Hindi siya isang pagkakamali. Tao siya at mahal ko siya. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Travis. Ang tunog ay umaling-awngaw sa buong mansyon. Pag-ibig, dumura ang matanda. Walang halaga ang pag-ibig sa mundo natin. Kapangyarihan ang mahalaga. At sisirain ko ang lahat, kahit sino, para maprotektahan ang pamilyang ito. Habang nagaganap ang pagtatalong iyon, isang ibang uri ng digmaan ang nagaganap sa kabilang panig ng mansyon. Kumatok si Isabela sa silid ni Amari. May dala itong isang matamis na ngiti at isang folder na kaparehong-kapareho ng hawak ni Travis. Amari,
May kailangan kang malaman, malambing niyang sabi. Para na rin sa kapakanan mo. Nagtataka man, pinapasok siya ni Amari. Inilatag ni Isabela ang mga dokumento sa kama, mga kopya ng lahat ng natuklasan ni Travis. Ang pamilya Montefalco. Sila ang dahilan kung bakit nawala ang lahat sa inyo. Paliwanag ni Isabela. Ang boses ay puno ng pekeng awa. Nanlamig si Amari habang tinitingnan ang mga papel. Ang pangalan ng kanyang ama, ang pangalan ng kanilang kumpanya, at ang pirma ni Don Alejandro Montefalco sa ilalim ng lahat. Pero, si Travis. Si Travis? Tumawa si Isabela. Oh, Amari, hindi mo ba nakikita? Alam niya ang lahat mula pa sa simula. Hindi. Hindi totoo yan. Mahal niya ako. Mahal? O baka naman konsensya? Patuloy ni Isabela, ang bawat salita ay isang patalim. Isipin mo, bigla ka na lang niyang nahanap. Bigla ka na lang niyang tinulungan. Hindi ka ba nagtataka? Ito ang paraan niya para pagbayaran ang kasalanan ng pamilya niya. Isa kang proyekto, Amari. Isang paraan para makatulog siya ng mahimbing sa gabi. Ang mga salita ni Isabela ay parang lason na unti-unting kumakalat sa isipan ni Amari. Naalala niya ang lahat. Ang pagdating ni Travis, ang kontrata, ang mga mamahaling regalo, ang mga librong ibinigay nito, ang pagsayaw nila, ang pangako nito na poprotektahan siya. Lahat ba yon ay dahil sa awa? Dahil sa kasalanan? Ang matatamis na alaala ay naging mapapait na lason. Ang bawat halik, bawat yakap, bawat mabait na salita, lahat ay nabahiran ng kasinungalingan. Akala mo minahal ka niya? Bulong ni Isabela. Ang huling salita ay tila isang hatol. Isa ka lang bayad pinsala, Amari. Hindi na niya marinig ang iba pang sinabi ni Isabela. Ang tanging naririnig niya ay ang pagbasag ng kanyang puso sa 1,000,000 piraso. Hindi siya isang prinsesa, isa siyang laruan, isang bayad pinsala. Habang nagpapatuloy ang sigawan ni na Travis at Don Alejandro sa ibaba, tahimik na kumilos si Amari. Tinanggal niya ang kwintas na hugis bituin. Hinubad niya ang magagandang damit. Isinuot niya muli ang kanyang luma, kupas, at punit-punit na damit na itinago niya sa ilalim ng kama. Ang damit niya noong una siyang dumating. Lumabas siya ng silid, dumaan sa likod na pasilyo kung saan hindi siya mapapansin. Sa ibaba, katatapos lang ng pagtatalo. Tinalikuran ni Travis ang kanyang lolo, puno ng pagkasuklam. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Iiwanan niya ang lahat para kay Amari. Amari! Tawag niya habang tumatakbo paakyat ng hagdan. Amari, may kailangan akong sabihin sa'yo. Ngunit pagbukas niya ng pinto, wala na ang babaeng mahal niya. Ang silid ay malinis at walang laman, maliban sa mga libro tungkol sa batas na nakapatong pa rin sa kama. At sa ibabaw ng mga ito, nakapatong ang kwintas na hugis bituin, ang simbolo ng kanilang nasirang pangako. Dumungaw si Travis sa bintana. Sa labas, bumubuhos ang malakas na ulan at sa gitna ng unos, nakita niya ang isang pamilyar na anino. Si Amari, naglalakad palayo sa mansyon, pabalik sa dilim, pabalik sa lansangan kung saan nagsimula ang lahat. Isang huling tingin ang ibinigay ni Amari sa mansyon. Ang ulan ay humahalo sa kanyang mga luha. Ang liwanag nito na dati simbolo ng pag-asa ay isa na ngayong paalala ng isang napakasakit na katotohanan. Bumulong siya sa hangin, sa ulan, sa kanyang wasak na puso. Tapos na ang laro. Walang natira, kundi ang katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan na naiwan ng kanyang pag-alis. Humarap si Travis sa kanyang lolo. Ang mga mata ay puno ng isang desisyon na mas matigas pa sa bakal. Tapos na ako. Sabi niya, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng isang huling hatol. Tinatanggalan ko ang sarili ko ng pangalang Montefalco. Simula ngayon, wala na kayong apo. Hindi niya hinintay ang sagot. Tumalikod siya at umalis.
Dala lang ang susi ng kanyang kotse at ang larawan ni Amari sa kanyang isipan. Alam niya kung saan ito pupunta. Kung hindi sa lansangan, sa nag-iisang taong pinagkakatiwalaan nito. Pinuntahan niya ang karinderya ni Aling Nena. Naroon nga si Elena, ang kaibigan ni Amari. Nag-aayos ng mga mesa. Nasaan siya? Tanong ni Travis. Walang paligoy-ligoy. Wala siyang sinabi. Malamig na sagot ni Elena. Puno ng pagkasuklam ang mga mata. Pero kung ako sa'yo, lubayan mo na siya. Sapat na ang sakit na idinulot ng mga mayayamang tulad mo sa buhay niya. Hindi mo naiintindihan. Pakiusap ni Travis. Ang kanyang boses ay naglalaman ng lahat ng kanyang pagsisisi. Kailangan ko siyang mahanap. Nasa panganib siya. Panganib? Ikaw ang panganib sa kanya. Ang lolo ko, hindi niya ito tatantanan. Paliwanag ni Travis. May gagawin siyang masama. Alam ko. Nakita ni Elena ang desperasyon at katotohanan sa mga mata ni Travis. Bumuntong hininga ito. May isang lumang bodega malapit sa pier kung saan siya nagtatago dati. Kapag masama ang panahon, baka nandoon siya. Salamat! Iyon lang ang nasabi ni Travis. Bago siya tumakbo pabalik sa kanyang kotse, ang kanyang puso ay kumakarera, kasabay ng takbo ng makina. Alam niya ang gagawin ng kanyang lolo. Gagamitin nito ang huling alas, ang pinakamaruming alas. POV, Amari ang lamig. Iyon ang unang naramdaman ni Amari. Ang lamig ng sementong sahig sa lumang bodega na tumatagos sa kanyang manipis na damit. Umiiyak pa rin siya, hindi dahil sa sakit ng nakaraan, kundi dahil sa sakit ng kasalukuyan, ang sakit ng pagtataksil. Mas gugustuhin pa niyang bumalik sa pagtulog sa kariton kaysa sa maranasang muli ang matamis na kasinungalingan sa mansyon. Bigla, may narinig siyang kaluskos mula sa labas. Tumayo siya, handang tumakbo. Ngunit huli na ang lahat. Mula sa dilim, lumabas ang isang pamilyar na anino. Ang lalaking may peklat, ang kanyang steppapa. Ngunit ngayon, ang ngisi nito ay mas malawak, mas nakakatakot. Nagkita rin tayong muli, Amari, sabi nito. Habang isinasara ang nag-iisang pinto ng bodega. Umatras si Amari hanggang sa maramdaman niya ang pader sa kanyang likuran. Wala na siyang matatakbuhan. Anong kailangan mo? Pera? Wala akong pera. Tumawa ang lalaki. Isang tawang nakakakilabot. Hindi pera ang kailangan ko. May nagbayad na sakin. Isang matandang mayaman. Pagpapatuloy nito, dahan-dahang lumalapit. Sinabi niya sa akin na kailangan kitang turuan ng leksyon. Isang leksyon na hinding-hindi mo malilimutan. Umatras si Amari hanggang sa maramdaman niya ang pader sa kanyang likuran. Wala na siyang matatatakbuhan, si Don Alejandro. Kahit sa kanyang pagtakas, ang mga galamay ng mga Montifalco ay abot pa rin siya. Gagawin mo ang lahat para sa pera, ano? Nanginginig niyang sabi. Sinusubukang magpakatatag. Lahat, sagot ng lalaki. At masayang-masaya akong gawin ito. Itinaas nito ang kamay para hawakan siya. Ipinikit ni Amari ang kanyang mga mata. Hinahanda ang sarili sa pinakamasamang mangyayari. Boom! Isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong bodega. Ang sirang pinto ay bumagsak at mula sa alikabok at dilim, isang figura ang pumasok. Si Travis. Hindi siya mukhang bilyonaryo. Ang damit niya ay gusot, ang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata. Ang mga mata niya ay nag-aalab sa isang apoy na ngayon lang nakita ni Amari. Isang apoy na para sa kanya. Huwag mo siyang hawakan, sabi ni Travis. Ang bawat salita ay mabagal at puno ng pagbabanta. Nagulat ang steppapa, ngunit agad ding napalitan ng isang mapanlinlang na ngiti. Aba, ang boyfriend, dumating ka para panoorin ang palabas? Hindi sumagot si Travis. Ang kanyang mga mata ay nakatingin lang kay Amari. Isang tingin na puno ng pagsisisi at isang hindi maipaliwanag na kalungkutan. At pagkatapos, sumugod siya. Walang pag-aalinlangan,
walang takot. Sinugod niya ang lalaking may hawak na patalim na parang isang hayop na pinoprotektahan ang kanyang teritoryo. Nagsimula ang isang marahas na laban. Suntok, sipa, mga sigaw. Si Travis ay hindi isang sanay na boksingero, ngunit ang kanyang bawat galaw ay puno ng desperasyon. Ang bawat suntok niya ay hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng sakit na idinulot ng kanyang pamilya kay Amri. Sa isang iglap, nagawa ni Travis na patumbahin ang lalaki. Ngunit mabilis itong nakabangon at sa kanyang mga mata ay may galit na ng isang demonyo. "Papatayin kita!" sigaw nito. Pero hindi kay Travis ito sumugod. Sumugod ito papunta kay Amari. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Nakita ni Amari ang kumikinang na patalim na papalapit sa kanya. Napasigaw siya. Ngunit hindi ang sakit ng patalim ang naramdaman niya. Ang naramdaman niya ay ang pagyakap ng isang mainit na katawan. Naramdaman niya ang pagbaon ng patalim. Narinig niya ang isang ungol ng sakit. Si Travis. Inharang niya ang kanyang katawan. "Travis!" sigaw ni Amari. Ang kanyang boses ay basag. Niyakap niya ito habang dahan-dahan itong napapaluhod. Ang kamay ay nakadiin sa kanyang tagiliran kung saan umagos ang dugo. Bakit mo ginawa yon?" Umiiyak niyang tanong. Hinawakan ni Travis ang kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata ay desperadong nakatitig sa kanya. "Dahil, totoo ang lahat, Amari." Hinahabol niya ang kanyang hininga. Ang sakit ay bakas sa kanyang mukha. Ngunit hindi niya inalis ang kanyang tingin. "Hindi ko alam, Amari. Maniwala ka. Hindi ko alam." Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng sakit at katapatan. "Pero ngayong alam ko na, ikaw ang pipiliin ko. Kahit ilang beses pa." Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng galit sa puso ni Amari. Ang natira na lang ay ang katotohanang nakikita niya sa mga mata nito. Ang katotohanang handa itong mamatay para sa kanya. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng mga sirena ng pulis sa labas. Papalapit. Papalakas. Natigilan ng steppapa. Naghahanap ng matatakasan. Ngunit huli na. Pumasok ang mga pulis. Tinutukan siya ng mga baril at pinusasan. Ngunit wala na roon ang atensyon ni Amari. Ang buong mundo niya ay nakasentro sa lalaking nasa kanyang mga bisig na unti-unting nawawalan ng lakas. "Travis, huwag kang pipikit." Nagmamakaawa niyang sabi. "Travis, lumaban ka." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Travis. "Amari," bulong nito bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata at bumagsak sa kanyang mga bisig. Ang init ng dugo nito ay dumaloy sa kanyang mga kamay. Ang amoy ng ospital. Iyon ang naging mundo ni Amari sa loob ng sumunod na 2 linggo. Ang puting pader, ang tunog ng mga makina, at ang walang katapusang paghihintay. Nakaligtas si Travis. Isang milagro, sabi ng mga doktor. Ang saksak ay malalim, ngunit hindi tumama sa anumang vital organ. Ngunit ang kanyang paggaling ay mabagal. Araw-araw, nandoon si Amari sa tabi niya. Hindi niya ito iniwan. Siya ang nagpupunas sa noo nito, ang nagbabasa ng mga libro para dito, ang bumubulong ng mga salita ng pag-asa, kahit ito ay natutulog. Nang sa wakas ay magising ito, ang unang hinanap ng mga mata nito ay siya. Walang salitang namutawi sa kanila. Tanging mga mata lang ang nag-usap. Sa mga matang iyon, nakita ni Amari ang lahat. Ang pagsisisi, ang sakit, at ang isang pag-ibig na mas dalisay pa sa kahit anong yaman sa mundo. At sa kanyang mga mata, nakita ni Travis ang pagpapatawad. Ang mga sumunod na buwan ay isang malaking bagyo. Ang mga sikreto ng pamilya Montefalco ay nabunyag. Ang testimonya ng steppapa ni Amari, kasama ang mga dokumentong itinago ni Travis, ay naging sapat na ebidensya. Bumagsak ang imperyo na itinayo sa kasinungalingan. Si Don Alejandro, sa kabila ng kanyang kapangyarihan, ay naharap sa batas. Nawala sa kanya ang lahat. Si Travis naman,
tulad ng kanyang ipinangako, ay tinalikuran ng lahat. Ang natirang legal na yaman niya ay ibinigay niya kay Amari bilang kabayaran, hindi bilang bayad pinsala, kundi bilang hustisya. Isang hapon, habang nagpapagaling pa si Travis sa isang maliit na apartment na inuupahan nila, ibinigay ni Amari sa kanya ang mga bank documents. Hindi ko ito kailangan, sabi ni Travis, itinutulak ito pabalik. Hindi ito para sa'yo at hindi rin ito para sa akin. Sagot ni Amari, isang matamis na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Ito ay para sa pangarap natin. Ginamit nila ang pera para magtayo ng isang foundation, isang pundasyon na nagbibigay ng legal aid at scholarship para sa mga kabataang tulad ni Amari noon, mga kabataang may pangarap ngunit walang paraan para abutin ito. Ang buhay nila ay naging simple, ngunit puno ng kahulugan. Si Travis, na dati nagpapatakbo ng isang multibilyong kumpanya, ay masayang nagtatrabaho ngayon bilang isang administrative assistant sa kanilang foundation. Siya ang tiga-timpla ng kape, ang tiga-sagot ng telepono, ang tiga-suporta sa bawat hakbang ng babaeng mahal niya. At si Amari? Isang umaga, inihatid siya ni Travis sa tapat ng isang malaking unibersidad. Suot niya ang isang simpleng bestida, may dalang mga libro, at ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang mga bituin. Ito ang kanyang unang araw sa law school. Kinakabahan ako, amin niya. Ngumiti si Travis. Inabot nito sa kanya ang isang paper bag. Sa loob, isang baunan ng kanin at adobo na siya mismo ang nagluto. Kaya mo yan, Atty. De Guzman, sabi nito, may halong pagmamalaki sa kanyang boses. Hinalikan siya ni Amari sa pisngi. Salamat. Sa lahat. Hindi na nila kailangan ng mansyon. Hindi na nila kailangan ng magagarang sasakyan. Ang kailangan lang nila ay ang isa't isa. Sa pagtatapos ng araw, matapos ang kanyang klase at ang trabaho ni Travis, nagkita sila sa isang parke. Umupo sila sa isang bench, magkatabi, pinapanood ang paglubog ng araw. Ang kulay kahel na liwanag ay nagbigay ng init sa kanilang mga mukha. Hindi na siya si Travis Montifalco, ang bilyonaryo. At hindi na rin siya si Amari, ang babaeng natutulog sa kariton. Sila ay si Travis at Amari. 2 taong sinira ng nakaraan, ngunit muling binuo ng pag-ibig. 2 taong natagpuan ang kanilang tahanan, hindi sa isang mansyon, kundi sa piling ng isa't isa. Isinandal ni Amari ang kanyang ulo sa balikat ni Travis. Handa ka na ba para sa bagong kabanata? Mahal ko? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pag-asa. Hinawakan ni Travis ng mahigpit ang kanyang kamay. Tumingin ito sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal na kayang lagpasan ang anumang pagsubok. Kasama ka, sagot niya, sa lahat ng kabanata ng buhay ko.